Hi, good morning dito. So, ipapakita ko lang sa inyo kung gaano kaganda yung aking town dito sa Spain. So, makikita nyo sa aking likuran. Yan yung mga bahay, mga park. So, ayan. Malinis siya, actually. Maliit lang tong area dito, pero malinis siya. Wala kang makikita dito ng mga aso na mga palaboy or mga tao na palaboy. Well organized. Walang krimen dito. Malinis. Ayun, yung dumaan, ano yun, Correos, or yun yung taga-bigay ng mga package or mga sulat, no? Super makulimlim ngayon. Baka uulan mamaya. Tignan natin kung ano magiging weather mamaya. So yan, kung makikita yung mga bahay dito, pare-parehas sila ng kulay. Kasi merong mga regulation na eto lang yung kulay na dapat na pwede mong ipinta dun sa bahay. Hindi ka pwedeng magpinta ng color pink or color purple. Kahit na bahay mo pa yan, hindi pwede. Ayan. Sobrang lamig ngayon, ha? Tsaka kahit yung mga walls, hindi pwedeng magpinta ka ng kulay na gusto mo. May regulation yan. Actually, buong Spain, yung bubong, for example, ang nakikita ko lang dyan, color orange, brown, ano ba? Yung mga cream-like na mga kulay. Nakikita nyo ba? Ayan, yung mga nasa likod ko. Ayun. White, ganun. Meron dito yung village na color white lahat. Ayan, so ganito yung itsura. Papakita ko pa sa inyo, ha. So, ayan yung mga bahay, oh. Oh, ganyan. Eto, kulay white lang sila. Maganda sana pag, may sun. Kaso walang sun ngayon. So, ganito lang talaga. Oh, ayan. Kukunti lang yung tao. Alas 10 na ng morning. So, yung mga bata nakapasok na sa school. Yung mga nanay, tatay nila nakapag-work na sila. Nasa work na sila. So, tignan nyo, ito mga buildings dito, color brown. Ayan, ganyan siya. Parang siyang London type, no? Tapos dito naman, color orange. Pare-parehas yan, guys. Tapos meron dito yung zona na very old. Color white naman siya. Ayan. So, again, hindi lahat hindi porket sa'yo yung bahay, pwede ka nang magpinta ng gusto mo, ng green, ng orange, or purple. Hindi pwede yung ganun. Saka dito pala yung zebra crossing, no? Talagang kung dadaan yung mga tao dito, talagang maghihinto yung mga sasakyan. Ayan, ang ganda ng mga nila, oh. Ganito yung kanilang mga ang pangalan nito, parang wall na mga vines, no? Ayan, ganito siya, guys. Oh, ang ganda ng mga dito, ang ganda ng kalye dito. Ito yung mga basurahan, ganyan. Tapos doon may swimming pool. Oh, ayan. Nandito na tayo sa isang street. Oh, di ba? Maganda rito. Actually, pa spring na. Malapit na mag-spring. Kaso ganito pa rin yung weather. Super lamig talaga ngayon. Kailangan talaga ng kayakap. Oh, di ba? Ganito lang yung dito. Yung village. Ayan. Pare-paras yung kulay ng mga ng mga bahay talaga. O, di ba? Wala kang makitang aso. Nasaan yung mga aso na pag-alagala? Walang aso dito. O, dito. Malinis. Talagang, pero yung mga tao naman nagbabayad sila ng tinatawag nilang association. So, merong mga tagalinis talaga. So, ayan. Ang ganda rito, guys. Organized talaga. Merong mga swimming pool yung mga bahay.
Kasi pag summer dito super init. Tapos may mga sports center, ganyan. Ayan. Super tahimik actually. Walang magulo. Malapit na pala kami sa bundok. Sa bundok pala guys, merong snow. Dito walang snow, syempre. Pero sa bundok meron doong snow. Ayan, ganyan. Pupunta na tayo sa isang street. Ayun, so yun nga, pinakita ko lang sa inyo kung ano yung village dito sa Spain. Meron din naman mga poor na village. Yung talagang mahihirap yung nakatira. Pero dito sa area ko, nasa middle class siguro. Halos lahat ng mga nandito middle class hanggang, well, siguro middle class lahat. Parang feel ko wala namang masyadong upper class dito. Or baka meron din. Ayan. Pero, ayan Pero mukha talaga mayayaman yung mga tao na nakatira dito sa dito sa area ko. So maganda yung area yan. Nakikita nyo, parang siyang Ayala Alabang sa Pilipinas, no? Parang feel ko ganun. Actually, malapit dito may mga artista din naman nakatira dito eh. Dito sa area ko, di ba maganda? Makulimlim lang nga lang ngayon, pero maganda. Malinis. Kita nyo naman yung mga streets, di ba? Super linis. Ayan, so para sa mga Pilipino na mag-work dito, ayan, may idea na kayo kung paano yung mga village, paano yung village dito sa Spain. So, marami dito mga Pilipino ang nagtatrabaho dyan sa mga bahay-bahay na yan bilang mga katulong, ganyan. So, ganyan kalaki ang mga lilinisan nyo dito. Meron pang mga mga bahay na mga malalaki, ganun. Pero dito ganyan lang kalalaki yung mga bahay. So, ganito yung mga nililinisan ng mga Pilipino na mga OFW na mga katulong dito. Ayan. Okay, meron pa silang pine tree dito. Ayan pine tree. So, nakikita nyo yung pine tree? Yes, tumutubo yung mga pine tree dito dahil malapit na nga tayo sa bundok. Meron ba kayong mga katanungan para sa mga Pilipino na nagbabalak mag-OFW dito sa Spain? Yung sahod pala, 1,300 something euros, no? Ang palitan, 60 pesos, 1 euro, parang ganun ata. So, ayan. So, yan. Ang ganda ng village, di ba, guys? Di ba? Ayan, pupunta na ako sa school. Malapit na ako sa school. Magtuturo na ako ng English sa mga bata dito sa school. Ganito lang yung aking buhay dito sa Spain. Very normal. Very peaceful. Ayan. Ang daming parks dito. Kung nakikita nyo yan sa likuran ko. Mga parke. So, malinis. Very green. Meron mga designated na mga basurahan. Maglalagyan ng karton, ng plastic, ng mga bayo. Mga tawag dito. Mga vidrio or yung mga bottles, ganyan. Very malinis at organized. Ayan. So, ayan. Kaya rin siguro tumagal na ako dito sa Spain kasi maganda yung environment, yung community or yung society. Ayan. Again, kung mayroon kang question, you can go to our comment section. Don't forget to hit the thumbs up button, the like button, and don't forget to share this video. Ayan, kala ko may tao sa likod. At syempre, wag na wag kakalimutan mag-subscribe sa aking channel, Nathaniel Travels. Goodbye! See you sa aking mga next videos. Bye!